Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth pinalawak ang benepisyo ng orthopedic services para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Pagtaas ng minimum wage sa Calabarzon, epektibo na. Pagkatapyas ng pondo ng DMW at OWA sa 2026, ikinadismaya ni Senator Raffy Tulfo. Senator Lacson tuloy ang laban kontra korupsyon sa kabila ng planong pagbitiw bilang chair ng Blue Ribbon Committee. 10 tripulante ligtas nang nakabalik sa bansa mula sa pang-aatake ng Houthi rebels. Alex Yala tuloy ang WTA Tour sa kabila ng early exit sa Suzhou Open. 4 na events line up hanggang Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ay naprobahan na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagpapalawak ng service package sakop ang orthopedic services para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ibig sabihin, lahat ng pasyente na biktima o may injury na mula sa lindol, kabilang ang aftershocks, ay sasagutin ng PhilHealth ang pagpapagamot. Kabilang din dito ang mga naputulan ng bahagi ng katawan o mga nangangailangan ng implant. Samantala, sagot naman ng Department of Health ang serbisyong psychosocial at mental health sa mga biktima ng lindol. Samantala, nagsanib puwersa ang Light Rail Transit Authority o LRTA, Philippine Charity Sweepstake Authority o PCSO at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa malawakang aid caravan sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at bagyong Opong sa Masbate nitong October 5. Ayon sa PCSO, mahigit 18,000 charity backpacks, 4,000 evacuation kits, 600 kahon ng gamot at halos 8,000 relief items ng authorized agent corporations ang naipadala sa apektadong lalawigan. Lubos naman na nagpapasalamat sa LRTA Administrator Hernando Cabrera sa mga volunteers at pakikiisa ng ibang ahensya sa matagumpay na aid caravan. Magandang balita po para sa mga manggagawa sa Calabarzon. Dahil magmula nitong linggo, October 5, epektido na ang pagtaas ng sahod ng mga minimum wage earners sa rehiyon. Sa inaprobahang wage order ng National Wages and Productivity Commission para sa unang tranche, tataas mula 30 hanggang 100 pesos ang unang arawang sahod ng mga non-agricultural worker at 25 hanggang 100 pesos naman para sa mga agricultural worker. Habang 83 pesos kada araw naman ang itataas para sa mga retail at service workers. Samantala, epektibo naman ang muling dagdag sahod sa rehiyon para sa ikalawang tranche na epektibo sa April 1 sa susunod na taon. Sa ibang balita naman, kamakailang nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng pagpapalit ng oil spill boom sa apektadong bahagi ng Santo Tomas sa La Union. Ito ay matapos magkaroon ng bahagyang oil spill bunsod ng MTKR Bernadette, kung saan sinigurado ng PCG na mapapanatili ang pag-alis ng langis sa karagatan upang maprotektahan ang kalikasan. Anila, ito ay sinagawa para sa pagpapanatili ng kalinisan maging sa pagpapababa sa banta ng polusyon sa mga komunidad malapit sa nasabing dagat. Para sa ating ulat panahon, walang direktang epekto ang severe tropical storm Halong na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Habang makakaranas ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula at Barm bunsod ng ITCC. Samantala, makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang isolated rain showers sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa, bunsod ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force.
PBBM katuwang ang DMW sa pagbabahagi ng tulong sa mga pamilya ng OFW sa apektado ng nagdaang sakuna. Dole nag-issue ng work stoppage order sa isang BPO firm sa Cebu. Pagtapyas ng pondo ng DMW at OWA sa 2026 ay ikinadismaya ni Senator Raffy Tulfo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.